Alam mo ba gusto ng Diyos na yumaman ka? Ay hindi, mali pala. Mayaman ka na pala, pero hindi mo lang alam. Kasi gano'n tayo ginawa ng Diyos eh. Mula pa nang pinanganak tayo, may natatanging kayamanan na tayo na binigay ng Diyos. Kaya lang, wala tayong awareness pagdating sa kayamanan eh. Kasi, unang-una, hindi tayo naniniwala na mayaman tayo, no? Pangalawa, maraming kondisyon sa mundo, maraming paniniwala sa mundo na humahadlang sa pag-iisip natin na talaga bang dapat mayaman tayo pag namuhay tayo sa mundong to, di ba? Kasi unang-una, merong paniniwala na kapag marami kang pera, masama ka, no? Pag marami kang kayamanan, hindi ka magiging mabuti. Parang yung kayamanan, yung pagkakaroon ng kayamanan, isang sumpa sa mga tao. Kapag meron ka nito, mahirapan kang pumasok sa harian ng langit. Parang ganun, ano? Kasi, sabi sa Biblia, ang taong mayaman, mahirap makapasok sa harian ng Diyos. Maigi pa ang kamelyo na lumusot sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa harian ng Diyos. Pero, yun ba talaga yung ibig sabihin ng salita ng Diyos sa sinasabi niya na ang mayaman hirap pumasok? So, sa bidyong to, pag-aaralan natin na gusto talaga ng Diyos yumaman ka. Ay, hindi nga pala. Mayaman ka na nga pala talaga, no? Hindi mo lang alam. Wala ka lang awareness na mayaman ka. Kasi, merong kalaban na nagbablock sa atin para isipin na mayaman tayo. At kapag inisip natin na hindi tayo mayaman, automatically, magre-result yon sa physical nating mundo, no? Mula sa mentalidad na mundo, magiging physical yung pag-iisip na yon. Kaya sa bidyong to, pag-aaralan natin yon. Siguro, pisa na natin sa Bible, ano, dahil kung Diyos lang naman ang pag-uusapan, kung patungkol sa Diyos lang naman ang pag-uusapan, ang pinakamagandang batayan ay ang Biblia. Ngayon, marami sa atin, mga tao, naniniwala na tayo nabuhay sa mundong to para mag-exist, para mabuhay. Pero, paano ba tayo mabubuhay, di ba? Anong klaseng pamumuhay? Di ba? Kasi may mga taong naniniwala na dapat ganito lang yung kitain ko, ganito lang yung dapat kong income. Kasi pag sumobra dyan, pag marami na akong pera, baka makalimutan ko ang Diyos, ganyan-ganyan. So, tama ba yung ganong kaisipan? Tsaka, sino ba nagbigay ng ganitong kaisipan sa atin? Ngayon, dahil nga gano'n ang isip natin, na hindi tayo dapat maging mayaman, ang tendency, nagkakaroon tayo ng tinatawag na kakulangan. No? Dahil dito sa ginawa ng Diyos na to, merong tinatawag na batas tungkol sa polarity. No? Siguro hindi natin maikakailayo yun na sa lahat ng bagay may dalawang side. May negative, may positive. Merong up, may down. Merong
Merong inside, may outside. Laging may ganun, hindi mawala yun, di ba? Wala kang makikitang side na walang dalawang side. Meron laging magkaibang side. No? Kaya, kung iisipin mo, kaya siguro may mga taong nag-iisip na kapag yumaman sila, hirap na silang makalapit sa Diyos o kaya naman mahihirapan silang pumasok sa kaharian ng Diyos. Diba? Pero kung tatanungin mo naman, ano ba yung kaharian ng Diyos? Ano ba yung papasukan na kaharian ng Diyos na hindi ka dapat mayaman? Parang ganun, di ba? So, ang hirap nun pagka wala kang description. Kasi magiging parang kang lalakad sa mundong to na nalilito, no? Na dapat ba talaga hindi ako maghangad ng kayamanan sa mundong to? Dapat ba talaga paano ba talaga, no? At kung magkakaroon man ako ng yaman, gaano kayaman kaya? Yung yaman ba na sapat lang pambili ng pagkain ko araw-araw, ganun ba yun? Sapat lang na mapakain ko yung pamilya ko, yung anak ko, yung mabayaran ko yung bills, yung mga babayarin na tubig, kuryente, mga ganyan. Sapat na ba yun? Yun ba talagang disenyo ng Diyos sa tao? No? Kasi kung di natin tatanungin yung mga tanong na yan, mananatili tayo sa tinatawag na average cycle, no? Yung average cycle, parang ito yung langit, ito yung lupa, tapos nandun ka lang sa gitna. Hindi mo alam kung ano ba talaga. Kasi baka kung itaas ko dito, baka kasi sabihin ng mga kamag-anak ko, ano ba yun, ang yabang ko na, di ba? Pag marami akong pera, sabihin, iba na ugali niya, marami ng pera. O kaya naman, kapag hindi ka naman nagtrabaho, no, naging tamad ka, mas masama yun, di ba? So, ang gusto natin, average na lang. Pero, gaya nga ng sinasabi ko sa akin, no, naintindihan ko na gusto ng Diyos na yumaman ang tao. Or, mayaman na talaga tayo. Hindi lang natin alam. Wala tayong awareness na mayaman tayo. Kasi siguro tatanungin mo, paano mo nasabing mayaman na tayo? May mga nakikita nga akong naghihirap, may mga nakikita nga akong nagdurusa na hindi sila makabili ng pang-araw-araw nilang pagkain, hindi nila mabayaran yung mga bills nila, no? Paano mo masabing tayo mayaman na, di ba? Yun nga mismo yung tawag nito, irony, no? Na mayaman ka, pero hindi mo makita yung kayamanan. In the sense na meron kang yaman, pero hindi nakikita sa physical mo. Tayo spiritually napakayaman natin. Dahil unang-una, nilalang tayo larawan at saka kawangis ng Diyos. Pag sinabi mong larawan o kawangis, ibig sabihin nun, kapareho mo ang Diyos. In the sense na itinulad niya tayo sa Kanya, nang imagine niya yung paano siya gagawa ng tao. Inimagine ng Diyos yung sarili niya. Inisip niya na gawa tayo ng tao, yung katulad natin, di ba? Sa Genesis, meron siyang kausap, sabi niya, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ibig sabihin, yung pagkakagawa sa atin ng Diyos, yun pa lang, mayaman na no? Pero bakit meron sa mundo na
nag-e-exist na reality na meron talagang kahirapan. Nagkakaroon ng kahirapan. So, kung titingnan natin yung polarity na sinasabi ko, hindi mag-e-exist yung yaman kung wala yung kahirapan. Ibig sabihin, hindi mag-e-exist yung mahirap kung walang mayaman. So, ibig sabihin, ang Diyos ay mahirap din, parang ganun. Diba? In the sense na kaya niya ring maging mahirap. Pero kung babalikan natin yung kwento ng Genesis, nung ginawa niya tayo bilang mga tao, meron siyang sinabi sa atin. Meron siyang ibinasbas sa atin. Ang tawag dito, sinabi niya, binasbasan niya tayo na maging fruitful. Sa English, fruitful. Sa Tagalog, magpalaanakin. Yung magpalaanakin na to, hindi lang to basta mag-aanak ka. Yung magkakahanap ka ng partner, bubuntisin mo, tapos magkakaanak. Hindi lang yun ang ibig sabihin yan. Dahil nung sinabi ng Diyos yung fruitful sa Hebreo, napaka malalim ang salitang fruitful. Pag sinabing fruitful, kung sa puno natin siya ihahalin tulad, makikita nyo na kapag nagsanga siya at dumating yung panahon na sobra-sobra na yung pagkain sa loob niya, inilalabas niya to bilang bunga, bilang isang fruit, no? Pag sobra-sobra na yung puno, maglalabas siya ng mga hindi niya na kailangan. Ang tawag doon bunga, fruit, no? Kaya pag sobrang dami niyang excess yung puno na to, nagiging mabunga. So, ganun inihalimbawa ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng isang puno. Na kung tayo, nag-uumapaw tayo sa loob, lalabas yun na mabunga sa atin. Hindi in the sense na mag-aanak ka ng 10, marami, para lumami yung angkan mo. Hindi ganun. So, ginagamit ng Diyos ang salitang fruitful. Mas malapit to kung sa sinasabing maging mabunga tayo. Mabunga o malago o kaya naman mayaman. Yan ang ibig sabihin ng fruitful, pagiging mayaman. Bakit sinabing mayaman? Kasi sobra-sobra na yung resources na nasa iyo. Kaya yung umaapaw sa loob mo, nagiging source of fruit sa iba. Halimbawa, yung puno, yung mangga. Halimbawa ng mangga. Kapag ang mangga nagbubunga na at sobra na, hindi mo na makuha, maraming naikinabang doon. May mga insekto, yung mga hayop sa ilalim niya, mga ibon. Lahat yun nakikinabang sa kanya. No? Ganon din yung pagiging mayaman. Kapag ang isang tao, sobra niya ng yaman, sobra niya ng daming na-accumulate na wealth, no? Na yaman, kusang umaapaw, maraming nakikinabang. Isang halimbawa na dyan yung mga sinasabi nating bilyonaryo, no? Yung mga bilyonaryo, sa dami ng resources o project na ginawa nila, ang daming taong nakikinabang, no? Kaya sa sobrang dami ng taong nakikinabang sa kanila, kaya sila naging bilyonaryo. Ganun din yung pagiging mayaman. In the sense na para lumago ka ng gusto, kailangan payamanin mo yung sarili mo. Kailangan payamanin mo kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos. Kasi tayo may ibinigay sa ating fruit na
itong fruit na to, meron tong seed. Di ba? Yang seed na yan, ibinigay na yan sa atin. Yung seed na yan, yan yung sinasabing be fruitful. Dahil kapag naging fruitful ka, at yung seed na yan dumami, magmumultiply yan. Kakalat yan. No? At pag yan nagmultiply, at dumami, diyan ka magkakaroon ng dominion. Ano ba yung dominion? Ang dominion, ito yung sinasakop mo. Ito yung ginawa mong isang space o parang isang estado. No? Na dahil sa sobrang laki na ng na-accumulate mo, nagkaroon ka ng kapamahalaan. Nagkaroon ka ng control sa mga bagay-bagay na yun. At yan yung isa sa matatawag natin na para siyang process ng mayayaman. Para siyang proseso ng mayaman, no? Ngayon, paano kaya ito ginagawa ng mayayaman? Kasi, unang-una, kung wala kang awareness sa mga bagay na to, ang magiging result mo, kabaliktaran ng mga to. Ngayon, yung kabaliktaran ng pagiging fruitful, ang kabaliktaran yan, syempre, walang bunga. Zero. At, imbis na mag-multiply ka, mangyayari sa'yo, subtract. Diba? At imbis na maging dominion ka, o magkaroon ka ng kapamahalaan, para ka magiging preso, imbis na ikaw yung namumuno, ikaw yung nakakulong. Diba? Imbis na ikaw yung may dominion, ikaw yung slave. Preso. Napakaliit ng space mo. So, ito yung gusto kong talakayin ngayon na bakit gusto ng Diyos na maging aware tayo na meron tayong yaman sa Kanya. No? Kasi, wala tayong awareness na nilikha tayo ng Diyos. Kung wala tayong awareness o paniniwala na ang Diyos ang gumawa sa atin, ang Diyos ang nag-design sa atin, hindi tayo aabot doon sa realization na kaya mong gawin to. Kaya mong maging ganito. Kasi unang-una, may advantage tayo na merong butil ang Diyos na binigay sa atin. Pag nagamit natin sang-ayon sa kalooban ng Diyos, sang-ayon sa disenyo ng Diyos, ito yung magiging result natin. Pero kung hindi natin siya magagamit ng ayon dun sa disenyo niya, ito yung mangyayari sa atin, di ba? Kaya, masasabi ko na gusto ng Diyos na yumaman tayo. Gusto ng Diyos na maging malago tayo o gusto niyang malaman natin at maging aware tayo na siya ang gumawa sa atin. Kasi kung hindi natin yun malalaman, wala tayong awareness sa isip natin na may gumawa sa atin at yung disenyo niya para sa atin, ito. Ang mangyayari sa atin, ito. So, yun lang, para tong video na to. Pero sa susunod, tatalakayin naman natin ay yung fruitful, yung multiply, at saka yung dominion.